Proyekto Helmo. Kwento ito na ibinahagi ng sender natin na nagpakilalang Josephine. Karanasan ito ng kanyang lolo na si Beltran. At ibabahagi natin ang kwentong ito sa point of view niya. Ako si Beltran, Tubong, Batangas. Isa ako sa mga gustong maging sundalo pero hindi pinalad na makapasa dahil may mga exam at pagsubok lalo na sa kalusugan ng hindi ko naipasa. Partikular na ang aking balanse. Kung tawagin nga sa panahon ngayon, vertigo. Hindi naman siya yung tipong malala pero ito ang naging dahilan kung bakit ako nawala sa linya ng mga gustong maging sundalo. Dahil sa ayaw kong bumalik sa amin gawa ng ang aking ama ay dating sundalo at isang tatay ko sa mataas ang expectation sa akin noon. Naglagalag ako pero nagkaroon naman ng maraming trabaho. Doon ko nakilala si Mina, ang aking iniibig. Pero ang problema, ang kanyang ama ay isa ding dating sundalo. Sa madaling salita, hindi ako aprobado. Pero maano nga naman at kahit anong pilit nating iwas, kung talagang kayo. Kahit na walang sapat na aproba sa kanyang pamilya, at kahit na wala akong mga magulang na may haharap sa kanya, nagpa siya kaming magpakasal ng palihim. Pero ika nga, walang sikretong hindi nabubunyag. Nang malaman ito ng kanyang pamilya ay hinanting talaga ako. Dahilan para magpakalayo-layo kami nun. Palipat-lipat hanggang sa nabuntis si Mina. Bago pa man ito, mga nakay naglayag kami nun. Umalis na kami sa isla ng Luzon. Pagkarating namin sa probinsya, nanatili muna kami sa bayan. Habang lumalaki ang tiyan niya ay sakto namang nagkaroon ako ng magandang trabaho. Naging bantay ako sa isang tindahan. Isang araw, nasabi sa akin ng isa sa mga kakilala ko doon na merong nagbebenta ng lupa sa isang baryo. Maliit lamang ang lupa pero maganda. Malapit sa mga sakahan. Dahil sa may ipon kami, pinag-usapan namin ito ni Mina at napagpasya namin kunin yon. Wala kaming kahirap-hirap na nakuha ang lupa. Walang naging kaagaw. Sa iba kasi ay talagang hindi magandang pwesto yon. Medyo malayo-layo ang kalsada pero para sa amin, oportunidad. Puro bukid ang makikita mo. Napapagitnaan ng 2 barangay. Pwede kaming magtanim doon. Pwede din akong mag-sideline sa isa sa mga magsasaka. Nung malapit ng mga anak si Mina ay pinatigil ko siya sa pagtatrabaho. Sabi naman sa kanya ng amo niya ay bumalik na lamang siya ulit kung sakaling mga anak ito at kung gusto pa niya. Binalak naming lumipat pag napanganak na ang aming panganay na si Diego. Dahil mas malapit sa paanakan itong bayan na ito. At yun nga, nanganak si Mina. Normal, naging maayos ang lahat. At nang makauwi na ay nag-impake na kami para lumipat. Konti lamang ang dala namin, damit lang. Wala namang kaming kagamitan kaya walang problema. Madagdag ko lamang na habang nagbubuntis si Mina, ay pabalik-balik din ako doon sa lupain para unti-unting patayuan ng maliit na kubo. At sa tulong na rin ng nagrekomenda sa amin, at sa mga kakilala niyang naroroon ay natapos namin ng maayos ang simpleng kubo kung saan kami magsisimula. Pagkapanganak naman ng aking asawa ay doon naman lumabas ang sakit niya. Hika, tapos anemic. Kaya madalas itong mahiluhin at hirap huminga. Okay lang kako. Aalagaan ko sila syempre. Mahal eh. Tuwing umaga, kapag pasikat na ang araw ay binibitbit ko ang aking anak na si Diego. Nilalakad-lakad hanggang sa makarating kami sa kalsada.
At bago pa man sumakit ang init ng araw ay bumabalik na kami. Sakto naman ding gising na si Mina at siya na ang buong araw na mag-aalaga sa aming anak. Kapag hapon naman pagkatapos ko sa trabaho ay ako naman hanggang sa makatulog na. Ganun lang ang pasan namin mag-asawa noon. Nang dahil siguro sa kakapuyat ko at pagbatak sa trabaho ay ako naman ang nadapuan ng karamdaman. Ilang araw akong bagsak. Sa ikatlong araw ay nagpahilot ako at sinabihan akong magpahinga ng 5 araw para hindi ako mabinat. Ginawa ko naman. Naging magaan lang ang trabaho ko sa bahay pero ang ginawa ni Mina ay siya na ang naglalabas sa anak namin para maarawan. Isang araw ay bumalik si Mina na tuwang-tuwa noon. May bitbit pa itong gulay. Tamang-tama umanong sabaw para pagpawisan ako. Nagtanong naman ako kung saan galing at ayon sa kanya, habang naglalakad-lakad nga siya sa kalsada ay naagaw pansin umano ni Diego ang dalawang mag-asawang naglalakad. Nagpakilalang Yoli at Gilbert ang mag-asawang ito. Natutuwa sila gawa ng hindi daw sila magkaanak kaya ganon. Gawa ng ang aking asawa ay mabait at talagang pala kaibigan, ay nag-usap, nagkakilalahan, hanggang sa hindi na umano na malayan ni Mina na nakapasok na siya sa barangay kung saan nakatira mag-asawa. Dahil doon, inimbitahan umano siya ng dalawa na pumasok muna. Maganda yung bahay, hardin ng gulay talaga. Tingin ng tingin pa nga umano si Yoli kay Diego at tila tuwang-tuwa nun. Maya-maya ay kumuha na ng gulay si Yoli at bago makaalis ay binigay niya ito kay Mina. Ngumiti na lamang ako. Ako kasi hindi kaagad-agad pala kaibigan. Medyo may pagkasuplado. Kaya siguro hindi na ako nagtaka kung bakit itong si Mina ilang beses pa lamang lumabas ay nagkaroon na ng kaibigan. Araw-araw ay halos magkita si Yoli at ang asawa ko. Wala namang kaso sa akin. Tuwing umaga naman silang nakikita kapag pinapaarawan ni Mina si Diego. Hanggang sa noong maayos na ako ay sumama na akong maglakad-lakad sa umaga. Kasama naman na si Mina dahil kahit papano ay nakapag-adjust na ito at hindi na rin siya nagkakaroon ng sakit. Si Yoli ay mahigit 20 ang tanda sa amin. Bata-bata pa talaga kami ni Mina kaya siya ang nagsilbing parang nanay-nanayan namin noon. As in nanay-nanayan talaga. Si Gilbert naman ay yung tipong kumpa-kumpare lang ang tinginan at hindi madalas nagpapakita dahil sa trabaho niya. Halos araw-araw ay nag-aabang si Yoli sa kalsada para bantay ng pagpapaaraw namin kay Diego. Hanggang sa isang araw, nakita ulit namin siya. Magiliw naman niya kaming sinalubong pero kakaiba yung araw na ito. Sabik na sabik siyang lumapit sa amin at nagulat na lamang si Mina nang gusto nitong abutin ng biglaan si Diego. Ginagawa niya namang buhatin si Diego dati pa dahil nga sa hindi na sila nagkaanak pero yung araw na yon, talagang halos agawin niya yung bata sa amin. Nagulat man kami pero hinayaan na lamang namin ito. Maya-maya pa, narinig ko si Gilbert na sumisigaw. "Yoli! Bitawan mo yung bata! Umuwi ka dito! Ang aga-aga mo!" Yun lang yung sinigaw ni Gilbert. Tapos ay galit na galit talaga na nagulat din kaming mag-asawa. Baka kako may away silang mag-asawa nun. Kaya naman dali-daling kinuha ni Mina si Diego. Hindi na lumingon si Yoli. Lumapit ito sa asawa. Talak ng talak si Gilbert nun na umuwi na si Yoli. Pasaway umano ito. Pag naging makulit ay baka makakatikim na naman. Napag-usapan namin mag-asawa pa uwi yun. Away mag-asawa. Baka naman din nagsiselos si Gilbert kasi halos tuwing umaga na lang ay wala sa bahay si Yoli nun.
Ilang araw ding hindi nagpakita si Yoli sa amin tuwing naglalakad kami sa umaga. Ano kayang problema ni Gilbert kako? Isang hapon pag-uwi ko ay naikwento sa akin ni Mina na bandang 3:00 umano, habang nagpapahinga siya ay kumatok umano si Yoli noon. Init na init ito na nagmamadaling pumasok. Sabik na sabik ito na ang sabi pa sa asawa ko ay namimiss na niya umano si Diego. Nagulat si Mina dahil bigla-bigla na lamang itong pumasok noon. Pagkatapos ay dire-diretsong pumunta kay Diego. Napakabilis umano. Parang segundo lang. Parang hangin siyang nakarating sa bata. Hindi alam ni Mina kung tumalon, tumakbo o ano. Pero sa kaba ni Mina kasi parang nababaliw na si Yoli ay hinabol niya ito. Pero namahinto siya nung nakitang masarap ang tulog ni Diego. Nakatingin lamang si Yoli. Humingi naman ng pasensya si Yoli noong nakaraan. Hindi na rin nagtagal si Yoli sa bahay. Umalis din kaagad dahil baka daw abutan pa siya ng asawa niya. Yun lang naman ang naikwento sa akin ni Mina pero nung gabi ding yon, pagkatapos naming maghapunan ay meron kaming narinig na pagtawag. Paring Beltran! Mina! Tao po! Agad kong binuksan ang pintuan at humarap sa akin si Gilbert. O pare, nabisita ka. Matagal na tayong hindi nagkikita. O nga pare, abale. Hayaan mo, dadan ako dito sa susunod. Mag-inuman tayo. Pare, may itatanong lang sana ako. O sige, ano yun? Tatanong ko lang sana kung gumagawi ba dito yung asawa ko, si Yoli. Tanong niya. Tumingin ako kay Mina. Nakita kong umiling ito. Naiintindihan ko din ang ibig niyang sabihin na baka kapag nalaman ni Gilbert ay baka mapahamak si Yoli o mag-away sila. Hindi pare. Bakit? Hindi pa ba umuuwi? Ngumiti lamang ito sa sagot ko. At ang sabi niya ay umuwi na daw. Nagtatanong lamang umano. Ang importante umano ay hindi ito pumunta sa bahay namin. Bakit paring Gilbert? May problema ba pag pumunta siya dito? Basta pare, meron lang kaming inaayos ni Yoli ngayon. At kung maigi sana, iwas niyo muna si Diego sa kanya. Hindi ko na nagawang sumagot dahil nagpaalam na ito kaagad at dali-daling umalis nun. Madaling araw, todo iyak ang anak ko. Hindi namin ito mapatahan-tahan sa hindi ko malamang dahilan. Pinapadede, ayaw. Pinaypayan ko na kahit malamig ang hangin, ayaw. Pinalitan na ng kasuotan tapos wala namang dumi o ano pero ganun pa rin tapos pawis na pawis pa. Sabi ko kay Mina, baka kinabag o ano. Kasi hindi naman mainit nanlalamig pa nga siya nun. Nagpaalam ako kay Mina. Gawa ng may kakilala naman kaming hilot sa kabilang barangay. Pupuntahan ko kako. Baka gising pa. Magbabaka sakali lang. Kumuha lamang ako ng itak at tungkod. Pagkabukas ko ng pintuan, napatigil ako. Imbis na maglakad palabas ay hindi na ako tumuloy. Matagal kong tinitigan yung nakita ko. Nung una, tinatansya ko pa kung ano yon. Kung yun ba ay baka kung anong bagay lang na sumabit o sumampay sa may mababang bubungan namin. Nakalaylay ito. Parang malapad na payong. Malapad na payong. Pero habang lumilinaw ito sa paningin ko, ay doon ko napagtanto na isa itong malaking pakpak. Pakpak
na maihahambing mo sa pakpak ng isang paniki. Napatitig ulit ako sa anak ko. Kahit na laking Luzon ako, mismo sa amin sa Batangas ay laganap ang ganito sa kapanahunan namin. Kaya naman agad-agad kong kinuha ang tungkod na pangsara ng pintuan. Hinampas ko sa pakpak na yun. Nang matamaan ko ito, nakita kong tumupi ito. Pagkatupi ay tila ba umusog ito pagitna ng bubungan. Iniiwas niya kumbaga. Sa muling paghampas ko ay hindi ko na ito matamaan. Tinawag ko si Mina na ibaba si Diego sa higaan niya. Tumingin-tingin ako sa taas ng bubungan. At ang una kong napansin ay ang nakalundong bubong. At tila ba gumagalaw-galaw ang pawid na may kumakaluskos nun. Nagmura pa ako habang patanong na sinabing, "May aswang pala dito." Napaha naman ang asawa ko pero hindi ko na siya pinansin. Kumuha ako ng lumang gulong na iniipon ko. Nagputol ako ng kapiraso at pagkatapos ay nagpausok ako nun. Nang nag-aapoy na doon sa pinaglagyan ko, ay nilagyan ko ng asukal na muscovado. Kaya naman lalo pang nag-usok yon. At nang itutok ko ito sa bubong ay malakas na kalampag ang narinig naming dalawa. At pagkatapos nun ay nawala na lamang ang pag-iyak ni Diego. Yun nga lang ay hindi nawala ang sakit niya. Nagkalagnat siya buong araw. Nung hapon ay binisita ko yung hilot sa barangay at dinala siya sa bahay nun. Ayon sa kanya, meron umanong nakapasok sa bahay namin na malaing ginawa o yung tinatawag na aswang. Nagtataka naman ako, sir, sa gawa ng paanong nakapasok hanggang sa bubungan lamang ito. Pero ayon sa manggagamot, sigurado daw siya. Nakapasok umano ang nilalang na yon. Kaya nagkasakit ang anak ko. Kaya ang gagawin niya ay gagawa niya ng proteksyon si Diego pero hindi niya agad-agad mabibigay. Nagpatali na lamang siya umano ng itim na tela sa pagitan ng mga pinto at bintana. May inilagay siyang papel na may nakasulat doon. Unti-unti namang bumababa ang lagnat ng anak ko. Pero 2 araw na tuwing sumasapit ang 5:00 ng hapon ay nagkakalagnat ito. Sabi na lamang ng manggagamot, habang hindi pa niya natatapos ang habak para kay Diego, ay mas maiging panatilihin na lamang sa loob ng bahay ang bata. Sa 3 araw, ay hindi ko akalaing mangyayari ang bagay nito. Ito talaga ang nagpanginig ng kalamnan ko. Nakulong pa ako ng ilang araw dahil dito. 4:00 ng hapon, nagkaroon ako ng extra na kinita maghapon sa sideline ko. Sabi ko kay Mina, parang gusto kong kumain ng karne sa susunod na araw. Kukontratahin ko lang yung isang nagdi-deliver para daanan kami. Maya-maya pa, dumating si Yoli. Nakangiti ito. Maliwalas talaga yung itsura niya. Sabi ko pa nga, aba, blooming kayo manang Yoli ah. Naglabing-labing kayo ni paring Gilbert no. Tumawa ito. Tinanong niya ako kung saan ako pupunta. Sabi ko naman, dyan lang sa barangay. Sabi niya, o sige daw. Habang wala ako ay doon muna siya at babantayan muna si Diego at Mina. Nagpasalamat ako at sabi ko, pumasok na lamang siya sa loob pero ang sinagot niya sa akin ay, hindi, dito na lang ako sa labas. Maaga pa naman, pwede pa namang makalong si Diego dito sa labas no? Siyempre diba, hindi man ako nagtaka nung una pero bakit hindi ka makapasok sa bahay namin, di ba? Tinalian lang naman ng itim na tela yung bawat bukasan nun.
Dahil naman din sa maganang loob ay sinabi ko na lamang kay Mina na kung palalabasin si Diego, siguraduhin bago mag alas 5 ay nakapasok na ito. Umalis na ako pagkatapos nun. Hinanap ko pa sa kanila yung pagkukuhanan ko ng karne. Kasi walang tao sa bahay nila, kaya ako natagalan. Pero nung huli ay pinaiwan ko na lamang yung order ko sa kapitbahay nila. Nakamag-anak din nitong o-orderan ko. Habang naglalakad pabalik ay may nakita kong lalaki sa kalayuan. Tumatakbo palapit at tila tinatawag ako. Tinanong niya ako kung nakita ko daw ba si Yoli. Si Gilbert yon. Sabi ko nasa bahay. Napamura na lamang si Gilbert. Tumakbo papunta sa amin na tila ba may susugurin. Ako na kinakabahan ay hinabol siya. Sigaw ako ng sigaw kung anong nangyayari pero nagsasalita na siya ng lokal na lengguwahe na hindi ko maintindihan. Tinatagalog kasi nila kami. Pagkarating namin doon, naabutan namin si Mina at Yoli na nagpapambuno sa may labas ng bahay. Gumugulong sila doon at sumisigaw ang asawa ko. Hindi ko pa alam kung ano ang punot dulo. Hanggang sa nagulat na lamang ako. Gawa nga ng nasa paibabaw si Yoli noon. Sinipa ba naman ito ni Gilbert? As in tinadyakan sa tagiliran pero tila hindi tumitinag ang asawa niya. Gusto ko pang awatin si Gilbert dahil grabe naman siya sa asawa niya pero nang makita ko ang itsura ni Yoli na namumula ang mga mata, naglalaway at tila nangingitim ang gilagid tapos kaawa-awa pa ang asawa ko noon, ay agad kong hinatak ang buhok niya mula sa likuran niya. Sabay pulupot ng braso ko sa may kilikili niya at hinatak ito noon. Dahilan para umikot ito at ako ang hinampas niya sa lupa. Ang lakas ni Yoli. Nagulat ako. Malaking tao ako at kaya kong magbuhat ng 3 sako na puno ng palay ng sabay pero para lamang akong manika ng ibagsak niya sa lupa noon. Muli siyang tinadyakan ng mister niya at niyakap. Merong hinaplos o pinasubo si Gilbert sa kanya para mangisay-ngisay ito. Sa gulat ay hindi ako nakabangon agad kung hindi ko pa narinig na umuungol si Mina. Saglit lamang itong nakaramdam ng pananakit ng katawan dahil nung maalala niya si Diego, ay nabangon ito bigla at sumisigaw habang papasok ng bahay. Sumunod naman ako. Mabilis na umakit ang dugo sa ulo ko nang makita ko ang sarili kong anak na nasa may sahig nun, duguan. Nanilim na talaga ang paningin ko at ang huling naalala ko ay pinaghahampas ko ng itak ang mag-asawa. Ayaw umalis ni Gilbert. Hinaharangan niya ang bawat pagwasiwas ko ng itak kay Yoli habang nagmumura ko. Maya-maya pa ay dumating na yung ibang mga kabarangay namin para sumaklolo. At ang malala, bigla na lamang nawala si Yoli na parang bula. Naiwan si Gilbert na duguan at may mga tama ng itak galing sa akin. Doon ako bumalik sa ulirat. Dinala namin si Diego sa ospital. Ligtas ang anak ko. Meron lamang itong malalim na sugat sa tiyan sa bandang atay. Naayon pa sa doktor ay konti na lamang ay mahihiwa na talaga ang sikmura niya. Hindi masyadong maalala ni Mina ang nangyari magpasa hanggang ngayon dahil siguro sa trauma. Pero ang naalala niya lang ay binuhat ni Yoli ang bata sa labas ng bahay. Pagkatapos ay bigla itong umiyak at nang tingnan ni Mina si Yoli, ibang-iba na ang mukha nito. Naglalaway na mahaba ang dila at pulang-pula ang mata. Duguan na si Diego nun.
Siguro dahil sa puso ng ina ay nagawa niyang agawin ng bata. Nailapag niya ito sa may lupa sa loob ng bahay malapit sa pintuan. Dahil hindi na niya magawang makapasok matapos hatakin ni Yoli ang buhok niya. Nung stable na ang kalagayan ng mag-ina ko sa ospital, saka ako dinampot ng mga otoridad. Pero pinalabas din ako gawa ng inurong o hindi magkakaso si Gilbert. Magmula ng araw na yon, nagkaroon na kami ng maraming kakilala sa barangay. Napag-alaman namin na may haka-haka nga na aswang si Yoli pero ang asawa niya ay hindi. Mag-iisang taon lang din sila sa lugar, kaya naman walang masyadong nakakakilala sa kanila. Pero hindi na rin sila nagpakita magmula noon. Nagdesisyon kami noon na ibenta ng lupang yon at nagsettle na lamang kami sa bayan. At nung nagbinata na si Diego ay saka kami bumalik sa Luzon. Pero hindi na namin naabutang buhay pa ang tatay ko. Yun ang una at huli kong karanasan sa mga aswang. Bagay na magpasa hanggang ngayon. Kapag naaalala ko ay naninindig pa rin ang balahibo ko.